Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pepeng Singkit. Taong 1955, Isla ng Panay. Nang mga panong ito, 25 anyos si Pepe, ulila sa magulang, kaya ang kasama na lang sa buhay ay si Chong Balo. Manggagamot na kapatid ng ina na kalahating Hapon. Kaya siya naging sikat sa bansag na palayaw na Pepeng Singkit. Tila papikit na ang mga mata at maputi at pandak. Pero kahit ganun, mabait na pamangkin, napaka-responsable ni Pepe. Isa lang ang problema sa kanya ng tiyuhin, ang pagiging lampa at malabo ang mata. Hindi kagad niya nagagawa ang mga utos nito. Pepe, bilisan mo dyan at hakutin mo na lahat ng mais na binili ko. Ang bagal-bagal mong kumilos. Wika ni Tio Balo. Opo, Chong. Patapos na po. Tugon ni Pepe. Aba dapat lang, Pepe. Isang oras ka nang naghahakot. Pagkatapos mo dyan, kumuha ka ng isang balde ng mais. Ipakain mo sa mga alaga nating manok at pato. Bili ng chewin. Sinunod naman ito ni Pepe. Kahit pawis na pawis at walang pahinga. Hanggang sa pumunta na ito ng bakuran. Pinakain niya ang lahat ng alagang manok at pato. Matapos gawin ang inutos ng chewin, may narinig siyang sigaw. Nang punta nito ng binata, nakita niya ang pilay na mangingisda na si Mang Bert. Nakahandusay ito sa daan. Nako, napano po kayo, Mang Bert? Tanong ni Pepe. Natalisod lang ako, iho. Kaso, ang bigat ng dala kong isda Tugon ni Mang Bert. Tara po sa bahay. Magpahinga po muna kayo. Maraming salamat, iho, pero hindi na ako magtatagal. May pupuntahan pa ako . Pero bago ko umalis, may ibibigay ako sa'yo. Itim na perlas galing sa Pangpang. Alam kong makakatulong ito sa'yo. Wika ni Mang Bert. Sabay abot ng perlas kay Pepe. Nagtaka ang binata kung bakit binigay yon ng matanda. Nakatitig lang si Pepe sa itim na bagay. Tinititigan nitong mabuti. Hanggang sa lumakas ang hangin. Hindi napansin ni Pepe na naglaho bigla si Mang Bert. Mang Bert? Nasa na yun? Napakamot pa ito sa ulo. Hanggang sa mapatingin siya muli sa itim na perlas. Bilog ang hugis, magaspang at sobrang itim ng kulay. Bakit kaya binigay sa akin to ni Mang Bert? San ko naman to gagamitin? Tanong ni Pepe sa sarili. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Nagkagulo. Nagulat nang marinig ang balita. Ano paring Joe? Patay na si Mang Bert. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Tio Balo. Pare, kumpirmado ang sabi. Manananggal daw yung umatake kay Mang Bert . Puro kalmot. Nawawala yung mga lamang loob ng matanda nang matagpuan sa Pangpang. Wika ni paring Jojo. Ano? Manananggal? Paano sila napadpad sa lugar natin? Tanong ni Tio Balo. Narinig ito ni Pepe. Nagulat at nalungkot siya sa nangyari kay Mang Bert. Sa kabilang banda, bigla naman itong kinabahan nang marinig sa likuran ang boses ni Mang Bert.
Nagmumula iyon sa loob ng kwarto. Gabi na ng mga oras na yon. Sobrang lamig ng hangin, kaya mas kinabahan si Pepe. Nasa isip ng binata, tila kaluluwa ni Mang Bert ang nakita. Sino yan? Mang Bert? Ikaw ba yan? Tanong ni Pepe. Huwag kang matakot. Pepeng Singkit. Ako ito. Tugon ng boses. Huwag mo akong sasaktan, Mang Bert. Hindi ako masamang tao. Habang sinasabi ito ni Pepe, nadiskubre niya na nagmumula iyon sa itim na perlas na bigay mismo ni Mang Bert. Ako ito. Pero ang tunay kong pagkakakilanlan, ako ang kambaldiwa ng mutya ng itim na perlas. Ako si Perlan. Wika ni Perlan. Nagtataka ang binata. Hindi maintindihan ang nangyayari. Nandito pa sana ako kung hindi ako inatake ng nilalag. Nung nakita mo kong nadapa, nagmamadali ako tumakas. Pero hindi na kinaya ng katawang lupa ko. Kaya ibinigay ko sa iyo ang mutya. Wika ni Perlan. Pero bakit po ba kayo hinahabol ng manananggal? Anong kailangan nila sa'yo? Tanong ni Pepe. Gusto nilang makuha ang mutya. Pepe, kaya ako sinakripisyo ang sarili ko para hindi nila makuha ang perlas. Pero ngayong nasa iyo na ito, ikaw na ang bagong tagapangalaga. Tugon ni Perlan. Ako? Pero paano? Hindi ko naman alam kung paano to gamitin eh. Wika ni Pepe. Bigla na lang hindi sumagot si Perlan. Kinaumagahan, nagising si Pepe na basang-basa ng pawis. Halos mabasa ang buong kama sa likidong lumalabas sa katawan. Laking pagtataka ni Tio Balo kung ano ang nangyayari sa kanya. Ayos ka lang ba, Pepe? Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Tio Balo. Wala po to, Chong. Baka pagod lang siguro. Tugon ni Pepe. O sige, sabi mo yan eh. O siya, pumunta ka muna sa palengke at bumili ka uli ng isang sako mais. Kukulangin ang papakain sa mga manok at pato eh. Utos ng Chewin. Sabay abot ng pambili sa kanya. Kagad namang bumalik muna si Pepe sa kwarto. Nagbihis ito. Nakita niya muli ang perlas sa pinaglalagyan. Nais niyang dalin ito bilang proteksyon. Nang makarating sa palengke sa bayan, wala masyadong tao ng araw na yun. Dahil siguro sa balitang may manananggal na dumadagit tuwing papalapit na ang gabi. Alam niyo ba, may patay na naman sa kabilang bayan. Las-las daw yung leeg eh. Halos maubos yung laman loob. Ay naku, nakakatakot. Wika ni Aling Marife, tindera sa palengke. Ay nako, Marife, saan mo naman nasagap yung chismis na yan? Tugon ng isa pang tindera. Nako Marites, basta maniwala ka. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Tugon ni Aling Marife. Narinig ni Pepe ang chismisan ng mga chismosa sa kanto. Kaya naman nagmamadali siyang umuwi sa tahanan. Pero hindi niya namalayan. Meron siyang nabangga na babae. Matangos ang ilong. Mapungay ang mga mata. Porselas ang kutis. Mahaba ang hibla ng mga buhok. Napatitig si Pepe sa babae. Sobrang ganda nito sa paningin. Kahit malabo ang mga mata.
Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Wika ni Pepe. Wala yon, maliit na bagay. Ako nga pala si Delia. Tugon ng babae. Ganun ba? Ako naman si Pepe. Pwede mo kong tawagin Pepeng Singkit. Tugon ni Pepe. Bakit? Kasi singkit yung mata mo. Wika ni Delia. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Nga pala, hindi kita masyadong napapansin sa bayan. Bago ka lang ba dito? Tanong ni Pepe. Hindi. Matagal na kami dito. Malapit lang ang babuyan namin dyan, no, sa kanto. Sinamahan ko lang si nanay na bumili ng mga gulay. Kaarawan ko bukas eh. Baka gusto mong pumunta sa bahay namin. Wika ni Delia. Napangiti si Pepe sa sinabi ni Delia. Sasagot pa sana ito sa dalaga. Kaso nakarinig siya ng masungit na boses. Sino yang kasama mo, Delia? Ang sabi ko sa'yo, huwag kang lalayo sa akin. Tignan mo, kung sino-sino ang kinakausap mong pulubi sa kanto. Wika ni Aling Olivia, ina ni Delia. Nay, hindi naman po siya pulubi. Bagong kaibigan ko po, si Pepe. Pepe, si Nanay Olivia nga pala. Tugon ni Delia. Oo, narinig ko anak. Hindi ako bingi. Baka manghingi ka lang ng pera sa anak ko, ha? Wika ni Aling Olivia. Nay, wag naman po kayong ganyan. Hoy ikaw, malilintikan ka talaga sa akin. Wala kaming pera. Wika ni Aling Olivia. Pilit nitong pinapaalis si Pepe sa harapan. Hindi ho, ang totoo po niyan. Gusto ko pong pumunta sa kaarawan ng anak niyo. Huwag po kayo mag-alala. Magdadala po ako ng 2 patay na manok panghanda. Wika ni Pepe. Nang marinig ito ni Nanay Olivia, napansin ni Pepe ang kakaibang ngiti sa ginang. Wag mong papatayin ng mga manok ha. Gusto kong sariwat buhay mo silang ibigay sa akin. Tugon ni Aling Olivia. Napatango lang si Pepe hanggang sa nagpaalam na si Delia na uuwi. Pepe, alis na ako ha. Bukas uli ah. Nakaramdam ng kakaiba si Pepe ng mga oras na yun. Pero may kahalong duda sa ina nito. Bakit siya pa ang kailangang pumatay sa mga manok? Umuwi si Pepe nang may ngiti sa muka. Naabutan niya si Tio Balon na nagsisibak ng kahoy. Kinausap ito tungkol sa lakad bukas. Mano po, Chong? Wika ni Pepe. Napatanong ang tiyuhin kung bakit napakatagal niya sa bayan. May inabangga akong babae, Chong. Sobrang ganda sa katunayan. Inimbitahan niya ako na pumunta sa kaarawan niya bukas. Tugon ni Pepe. Ay mas maigi yan nang may pinopormahan ka na para masabi kong tunay ka talagang matikas na lalaki. Tugon ng tiyuhin. Chong naman oh. Wala naman pong biruan ng ganyan. Wika ni Pepe at sabay nagtawanan ang dalawa. Pinaalam naman ni Pepe na kukuha siya ng 2 itim na manok sa alaga ni Chong Balo. Pinayagan naman ito ang pamangkin. Sa katunayan, suportado niya ang ganitong lakad ni Pepe. Kinabukasan, nakangiti ito at papaalis na ng tahanan habang dala ang 2 bayong na may lamang manok. Pero bago tuluyang makalabas ng tahanan, nakaramdam siya ng kakaiba sa mutya. Hindi lang ito basta umilaw. Naging kulay pula ito na tila nagbabaga.
hanggang sa muli itong nagsalita. Pepe, wag mo nang ituloy ang lakad mo papunta doon. Mapapahamak ka lang. Hindi mo alam ang tunay nilang pagkatao. Wika ni Perlan. Ano ka ba, Perlan? Gusto kong pumunta. Mamaya malungkot si Delia eh. Tugon ni Pepe. Binalaan na kita, Pepe. Pero dahil mapilit ka, isama mo ko para magkaroon ka ng proteksyon. Wika ni Perlan. Oo na, sige na, dadaling kita pero tumahimik ka lang ha. Tugon ni Pepe. Hoy, Pepe! Nagsasalita ka mag-isa. Sino bang kinakausap mo dyan? Wika ni Tio Balo. Wala po, Chong. Sarili ko lang. Aalis na po ako ha. Mauhuli na ako sa kaarawan ni Delia. Tugon ni Pepe. O siya, sige, mag-iingat ka. Huwag kang lalampa-lampa doon, ha? Biro ng Shuin. Binulsa ni Pepe ang itim na perlas. Kumaripas ng takbo at kamuntikan pang madapa sa daanan para lang makapunta sa tamang oras sa tahanan ni Delia. Ilang minuto siyang tumakbo. Papalubog na ang araw nang makarating sa lugar. Sinalubong siya ni Delia habang nakangiti. Inabot naman ni Pepe ang 2 bayong na dala. Dahan-dahang pinakita ang nakabugkos na bulaklak. Pepe, ikaw na pala yun. Bukang bibig ka ng anak ko kahapon eh. Ikinagagala kitang makilala. Wika ni Mang Penong, ama ni Delia. Nagkamayan sila ng tatay ng dalaga. Halos madurog ang kamay ni Pepe sa puwersa nito. Hiniwalay na lang ni Delia ang dalawa. Nakita niyang nahihirapan na si Pepe. Ang mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Tay, Pepe, tara na. Wika ni Delia. Makikita ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit ka ba nagmamadali, anak? Gusto ko lang naman makilala yung bisita mo eh. Tugon ni Mang Penong. Pasensya na po ah. Hindi po ako nakapagpakilala ng maayos. Tugon ni Pepe. Ayos lang, Pepe. Kilala kita. Ngayon ako naman ang magpapakilala sa'yo. Ako ang may-ari ng baboyan sa bayan. Nagbebenta din kami ng karne. Hindi lang basta baboy kundi mga baboy ramo. Wika ni Mang Penong. Natigilan sa paghinga si Pepe at biglang kinabahan. Pero nabaling ang atensyon niya sa pagtawag sa kanya ng ina ni Delia. O anak, nandito na pala yung bisita mo. Papasukin mo na't kakain na tayo. Wika ni Aling Olivia. Matapos magtipon sa lamesa, sabay-sabay nilang binati ng maligayang kaarawan ng dalaga. Nagtataka naman si Pepe, bakit siya lang ang bisita ng pamilya. Napansin din niya ang mga pagkain. Puro bulok na karne. Walang halong gulay na kasama. Maya-maya pa kinausap siya ni Aling Olivia. O Pepe, kumain ka na. Huwag ka nang mahiya. Kung gusto mo magkamay ka pa, walang problema sa akin. Wika ni Aling Olivia. Hanggang sa mapansin niya ang putahing nakatakip pa. Masangsang ang amoy na nanggagaling dito. Tila ba nabubulok na laman at bugok na itlog. Dahan-dahan niya itong binuksan at laking gulat niya. Pugot na ulo ang nakita niya doon sa loob. Hindi mapigilang mandire. Hindi rin masikmura ang amoy.
umaalingasaw ang aroma. Huwag kang matakot, Pepe. Hardinero namin yan. Pasaway kasi. Sinabihan namin na huwag pumasok sa kwarto sa taas. Makulit eh. Kaya yan, ulam natin siya sa karawan ni Delia. Wika ni Mang Pinong. Huwag kang matakot, Pepe. Magugustuhan mo rin ang lasa niyan sa oras na makain mo. Wika ni Aling Olivia. Masyado ka kasing naniniwala ka agad. Lalo na kapag maganda yung kausap mo. Wika ni Delia. Unti-unting nagbago ang kanilang itsura. Takot. Pahinginig ng katawan. Ito ang naramdaman ni Pepe. Gustuhin mang umalis sa lugar. Tila napako siya sa kinauupuan. Pepe, maraming salamat sa dala mo ha. Siguradong magugustuhan namin to. Wika ni Delia. Wala naman akong ginawang masama sa inyo ha. Paalisin niyo ako dito. Nakikiusap ako. Hindi na sumagot pa ang pamilya. Patuloy nilang nilantakan ang dalang manok ni Pepe. Sumisigaw man. Walang makakarinig sa kanya. Huwag ka nang tumakas pa, Pepe. Ikaw talaga ang pinunta namin dito. Nasa iyo ang bagay na kailangan namin. Wika ni Mang Pinong. Oo, Pepe. Alam kong alam mo na kung anong sinasabi namin. Wika ni Aling Olivia. Ibigay mo sa amin yung mutya ng itim na perlas. Kung ayaw mong pati ikaw, maging alay namin. Hindi na alam ni Pepe ang gagawin ng mga oras na yun. Wala na siyang mapupuntahan. Umalis man, siguradong maaabutan siya ng mga nilalang. Basta wag niyo lang po akong sasaktan. Ibibigay ko po yung kailangan niyo. Tugon ni Pepe. Pero habang inaabot ni Pepe ang mutya, nakarinig siya ng tinig. Huwag mong ibibigay ang mutya, Pepe. Lunukin mo ang itim na perlas. Yan ang magbibigay sa'yo ng kakaibang katangian. Wika ni Perlan. Nilunok nga ni Pepe ang maywagang perlas. Napaload pa ito sa kakaibang enerhiya na bumabalot sa katawan. Napahinto sa pag-atake ang pamilya ng manananggal. Habang si Pepe naman, dahan-dahang bumangon sa sahig. Laking gulat din ni Pepe. Nagbago ang kanyang paningin. Luminaw ito ng sobra. Kitang-kita niya ang mga nilalang at ang buong lugar. Bahagyang napatra si Delia at Aling Olivia. Pero nagsalita si Mang Pinong. Huwag kayo mag-alala. Wala siyang alam sa paggamit ng mutya. Kaya siguradong mapapatay natin siya. Sa paglusob ng mga nilalang, hindi umatras si Pepe. Inundayan niya ng suntok si Mang Pinong. Tumalsik ito papunta sa pintuan. Nasira pa ang nakaharang dito. Humandusay sa lupa ang katawan ni Mang Pinong. Kagad ding sumugod si Aling Olivia. Madali namang nakaiwas si Pepe. Paglagpas sa kanya ng ali, tumalikod ang binata at sinakal si Aling Olivia. Kayo ang magbabayad sa lahat ng biniktima nyo. Wika ni Pepe. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng puwersa. Binali niya ang leeg ni Aling Olivia. Kagad namang binawian ng buhay ang nilalang. Sumisigaw habang umiiyak si Delia. Pero si Pepe, nalulungkot ito dahil siya mismo ang papatay sa babaeng nagustuhan.
Hindi ko gusto yung gagawin ko, Delia. Kaso mas hindi ko gusto na magpatuloy ang pambibiktima nyo sa mga tao. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko, pati na rin ang mga taong pwedeng madamay. Laking gulat ni Pepe. Dahil ang mga alaga ng pamilya ni Delia, nagbago ito ng anyo. Lahat sila ay uri ng sigbin. Hindi natinag si Pepe. Halos masira ang buong tahanan sa bawat nilalang na natatamaan ng atake ni Pepe. Bago pa man ito makalapit sa kanya, tumitilapo na sila palabas ng tahanan. Tumakas si Pepe papasok sa gubat, pero hindi siya pinakawalan ni Delia, pati na din ng mga alaga nito. Ang totoo, naisa nang tumakas ni Pepe. Kahit alam niyang nilalang si Delia, ayaw niyang patayin ang dalaga. Hindi ka makakalayo dito. Papatayin kita kasama ng mga alaga ko. Wika ni Delia sa anyong aswang. Hanggang sa biglang nag-init ang katawan ni Pepe, napatigil ang mga alaga ni Delia. Ramdam nila ang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa katawan ni Pepe. Lahat sila bahagyang napaatras. Iniwan nila si Delia at dahil sa galit nito, hinayaan niya na lang ang mga alaga. Hindi nagbago ang kagustuhan ng dalaga na mapatay si Pepe. Ako na lang ang natitira, pero hindi ako papayag na hindi ako makakabawi sa ginawa mo sa mga magulang ko. Wika ni Delia. Wala na ako magagawa kung yan ang gusto mo, Delia. Pasensyahan tayo. Tugon ni Pepe. Pagkasugod ni Delia sa kanya, buong lakas niyang sinakal si Delia. Binali ni Pepe ang liig ng manananggal. Mahirap man ito para sa kanya, pero kailangan niya itong gawin para sa kaligtasan ng nakararami. Umuwing pagod si Pepe at walang lakas. Ramdam niya ang sakit sa pangyayari. Hindi man tuluyang mapaniwalaan, pero ito ang tadhanang nakaatang sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Pepe? Umupo ka nga muna. Hindi na nakapagpaliwanag si Pepe. Dumiretso sa kwarto. Kagad itong natulog habang tumutulo ang luha. Dahan-dahang nilawa ang mutya ng itim na perlas. Hanggang sa ngayon, naaalala pa rin ni Pepe ang mga naganap. Nang minsang biniyayaan siya ng mutya. Nang minsang pumatay siya ng mga tao at nilalang para sa kapakanan ng taong bayan. Magandang gabi mga kabayan, ang susunod nating tagapagpadaloy ng kwento ay si RJ. Sana suportahan nyo rin yung kwento mga kabayan kasi kailangan magpahinga ng lalamunan ko. At dahil bago lang si RJ, sana pakinggan nyo yung storya hanggang sa matapos. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Emil. Taong 1979, Haro, Iloilo. Taga raw ng mga panahong ito, walang pasok ang mga kabataan sa paaralan. Kaya naman naghahanap si Emil ng iba pang maaaring pagkakitaan. Sa tuwing may pasok, nagtitinda ito ng palamig at makakain sa labas ng eskwelahan. Mang Renan, magandang umaga po. Kung maaari po sana, tulungan niyo naman po ako makapasok sa trabaho. Kahit ngayong bakasyon lang. Mahina ang benta ng paninda ko ngayon eh. Alam niyo na,
Bakasyon po. Wika ni Emil. Abay, tama lang ang dating mo. Magtatanong pa lang sana ako sa tiyuhin mo kung may kakilala siyang kailangan ng trabaho eh. Bigla na lang umalis yung dalawa sa mga trabador ko. Nakakita daw ng maligno sa lumang bahay na ginagawa namin. Ikaw ba, Emil? Hindi ka ba matatakotin? Baka naman isang gabi pa lang umayaw ka na sa trabaho. Tanong ni Mang Renan. Bagong lipat lang ang matanda sa lugar. Isa itong maso na nangungontrata sa mga mayayamang tao. Lalo na ang mga sira at lumang tahanan. Kaya nitong ayusin at pagandahin. Pero noong nakaraang gabi lang, nagkaroon ng insidente. Ilang trabahador niya ang nakakita ng wangis ng tao na pagala-gala sa bakuran ng bahay. Dahil sa mga pamahiin at paniniwala sa kakaibang bagay ng dalawang trabahador, kagad silang nagpasya na umalis sa trabaho. Huwag po kayo magalala. Mas takot po ako magutom kaysa sa maligno. Ayusin ko lang po ang mga gamit ko. Maraming salamat po, Mang Renan. Wika ni Emil. Masayang umuwi ng tahanan ng binata. Kung tutusin, hindi naman siya obligadong magtrabaho. Bunso ito sa magkakapatid. May maayos namang hanap buhay ang mga kuya at magulang. Kaya hindi sila kapos sa mga material na pangangailangan. Ngunit ayaw ni Emil na umasa sa mga kapatid. Ang lahat ng ito ay nakapagtapos sa pag-aaral. Habang si Emil naman, matapos mag-high school, hindi na ito tumuloy sa kolehiyo. Gusto na lang niya na magtrabaho. Ayon kay Emil, sayang lang ang pera kung gagamitin lang sa pag-aaral niya. Ayaw mang aminin ng binata, pero nahihiya siya at mahina ang tingin sa sarili. Medyo hirap siya sa usaping akademiko at lagi na pagkakatuwaan ng mga kaklase. Ilang saglit pa, nang makauwi ng tahanan, nakita niya si Tio Ranot na kapitbahay lang nila. Oh, Emil, bakit mukhang nagmamadali ka? Tanong ni Tio Ranot. Tio, nakausap ko na po si Mang Renan. Isasama niya daw po ako sa trabaho. May bakante daw sa kanila eh. Sayang naman kung hindi ako sasama. Kahit ka ako isang buwan lang, para hindi ako mabakante habang hindi pa pasukan. Tugon ni Emil. Pamangkin, mag-iingat ka sa pupuntahan mong trabaho. May narinig akong kwento tungkol dyan sa mismong barangay kung saan naroon yung bahay. Hindi naman sa sinasabi kong huwag ka nang tumuloy. Ang akin lang, kailangan mong magdoble ingat. Teka, ang maigi pa dalhin mo ito. Ilagay mo lang sa pitaka mo. Huwag mo yang ihiwalay sa katawan mo. Malinaw ba? Wika ni Tio Ranot. May iniabot ang tiyuhin na isang lumang papel. Nakasilid ito sa maliit na lalagyan na tila gawa sa balat ng hayop. Ayon sa tiyuhin, gamit pa ito ng lolo noong panahon ng Kastila. Mabisang pananggalang laban sa mga kalaban. Hindi naman mabasa ni Tio Ranot ang mga nakasulat. Maliit lamang ito na naglalaman ng tila mga orasyon. Nakakatakot naman to, Tio. Saan kaya yan nakuha ni Lolo? Paano yan napunta sa kanya? Tanong ni Emil. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang tawagin si Emil ng ina. Kakarating lang nito mula sa palengke at nagpapatulong sa kanya. Sa loob ng tahanan, habang nag-aayos ng mga pinamili, nagpaalam na ito sa ina na aalis siya ng ilang araw. Wala naman sa aking problema yon, anak.
Basta mag-iingat ka doon. Kapag nahirapan ka na, umuwi ka na lamang dito. Ayokong mababalitaan na nagkakasakit ka doon at ako mismo ang susundo sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, Emil. Wika ng ina. Dahil bunso, matindi ang pag-iingat sa kanya ng mga magulang at kapatid. Ngunit alam nilang hindi maaaring pigilan si Emil sa lahat ng bagay na gustong gawin. Nasa tamang edad na ito at anumang oras, pwede na itong mag-asawa. Ayon pa sa ina, siya na ang bahalang magsabi sa ama na sa ibang bayan magtatrabaho. Nang matapos makapag-almusal, kaagad na itong nagpaalam sa ina. Makalipas lang ang ilang sandali, narating ni Emil ang lugar na pagtatrabahuhan. Isang malawak na bakuran na puno ng mga halaman at lumot, maging ang mismong bakod. Ayon kay Mang Renan, saka na lang nila aayusin ang bakod sa oras na matapos mismo ang tahanan. Ipinakilala nito si Emil sa mga katrabaho. Mga taga-ibang barangay din ang mga ito at sa tansya ni Emil, siya ang pinakabata sa lahat. Kaagad namang nagumpisa si Emil sa pagbubuhat. Ito ang mga trabahong naiwan ng dalawang umalis na trabahador. Mag-aalas 6 na. Patuloy pa din sa paghahakot si Emil palabas ng tahanan ng mga lumang kagamitan. Mga silya at muebles na ayon kay Mang Renan, kailangan ng madispatcha. Ang ilan ay pinalagay nito sa harap ng bahay malapit sa tarangkahan, habang ang mga nabubulok at inaanay na, pinalagay naman sa likod ng bahay. Iyo, ang mabuti pa magpahinga ka na muna. Gabi na't madilim na sa labas. Isa pa nakikita mo pa ba ang dinadaanan mo sa loob ng mga kwarto? Ipagpabukas mo na lang ang mga yan. Kailangan mong magpahinga. Wika namang Renan. Pero labis na nalilibang si Emil sa ginagawa. Sa tingin ng binata, kaya niyang linisin ang buong kwarto ng gabing yon. Huwag po kayo magalala, Mang Renan. Hindi pa naman po ako napapagod Tatapusin ko lang pong linisin yung isang kwarto. Tapos magpapahinga na din ako. Sayang po ang oras Susunod na lang po ako mamaya. Tugon ni Emil. Sa isang parte ng bahay lamang natutulog ang mga ito. Sa bandang sala kung saan gumagana pa ang ilaw ng tahanan. Matapos ang trabaho, nagkayayaan sila Mang Renan na uminom. Habang si Emil naman, patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Ayos din tong bagong trabaho ko Hindi ko kailangang mag-isip. Susunod lang ako kay Mang Renan sa mga papagawa niya. At isa pa, mababait din ang mga katrabaho ko. Konti na lang. Pagkatapos ng huling hakot, magpapahinga na ako. Wika ni Emil sa sarili. Naroon na ito sa likod bahay. Habang dinidiskarga ang mga buhat, nagulat siya nang may dumaan sa harapan niya. Napatigil si Emil sa ginagawa. Marahang pumunta sa gilid ng bahay kung saan ito papunta. Pero wala namang kahit sinong naroon. Nananaginip lang ba ako? O may dumaan talaga kanina? Ay naku, pagod na nga yata ako Ang mabuti pa siguro, magpahinga na muna ako. Tama si Mang Renan, bukas ko na itutuloy yung mga to. Wika ni Emil sa sarili. Maglalakad na sana ito papasok ng tahanan. Nagtataka si Emil na makakita na matandang babae sa labas mismo ng tarangkahan. Nakatayo lamang ito at nakatitig sa kanya.
Lalapitan sana ito ni Emil. Balak niyang pagsabihan na kung maaari, lumabas na at bawal siya sa loob ng bakuran. Bata, kung ako sa'yo huwag mo nang ituloy ang paglapit. Tara na, pumasok ka na sa loob ng bahay. Baka kagating ka lang niyang aso Mukhang asong galapan naman. Pabayaan mo na. Pumasok ka na dito. Alis din yan. Wika ni Mang Renan. Makikita ang pagtataka sa mukha ni Emil habang nakatitig kay Mang Renan. Nang muli niyang tignan ng matanda sa tarangkahan. Teka, nasaan na yung matanda? Andito lang yung kanina Saan napunta yun? Tanong ni Emil. Wala na ang matandang babae. Sa halip isang asong itim na lang ang naroon. Nakaupo at nakatitig sa kanya. Lumayo si Emil sa aso at pumunta sa kinaroroonan ni Mang Renan. Anong iniisip mo? Ba't lalapitan mo pa yung aso? Gusto mo ba makagat? Mag-iingat ka sa susunod. Ayoko ng disgrasya sa trabaho. Malinaw ba? Ang mabuti pa, saluhan mo na kami. Hindi namin kayang ubusin lahat ng alak Wika ni Mang Renan. Nag-inuman sila hanggang sumapit ang madaling araw. Nang matapos, naghanap na ng kanya-kanyang pwesto ang mga ito. Sa kalagitnaan ng pagtulog ni Emil, narinig niyang nag-uusap sila Mang Renan at tatlong kasamahan. Ang sabi ng mga ito, nakuha na nila ang kailangan sa lugar. Pero hindi naman maintindihan ng binata. Hanggang sa naihi si Emil kaya bumangon ito at lumabas. Nakita niyang papunta din sa likod ang kasamahan ni Mang Renan. Sa gilid na lang ito pumwesto dahil naunahan na siya sa may sagingan. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng pagsigaw. Paglingon niya sa katrabaho na umiihi, wala na ito doon. Sa isip ni Emil, baka tapos na itong umihi at pumasok na sa loob. Papasok na sana sa tahanan ang binata. Biglang may lumipad sa uluhan niya habang tumatawa. Nanlaki ang mga mata ni Emil nang makita ang napakalaking nilalang na lumilipad at putol ang katawan. Hawak ng manananggal ang kasamahan. Walang malay habang nililipad palayo sa lugar. Napatakbo papasok ng tahanan si Emil para isumpong sana kila Mang Renan. Pero hindi naman siya pinaniwalaan ng matanda. Alam mo bata, mahilig talagang kumalayang si Bernardo. Nariyan lang yan at nagpapahangin. Tsaka anong aswang ba ang sinasabi mo? Hindi naman yun totoo. Iba ka palang malasing kung ano-anong nakikita mo. Ang mabuti pa, matulog ka na lang. Madaling araw na. Bakit kasi pagala-gala ka pa sa labas? Tugon ni Mang Renan. Wala namang nagawa si Emil. Kahit anong pilit ay ayaw pa rin siyang paniwalaan ni Mang Renan. Nang sumunod na araw, maaga pa lang gising na ang lahat. Tinuloy na nila ang paghakot sa mga lumang kagamitan. Kailangan na itong maalis para mapalitan ng bagong gamit. Wala pa rin si Bernardo. Hindi ito makita ni Emil. Pero tila wala namang pakialam sila Mang Renan. Malamang inaakala nitong gumagala pa din ang kasamahan nila. Sumapit ang 3:00 ng hapon. May dumating na truck sa tapat ng bahay. Ayon kila Mang Renan, ito ang hahakot ng mga lumang kagamitan para maitapon. Bata, ito ang sahod mo hanggang linggo. Masipag ka naman Basta ituloy mo lang yan. Magpupunta lang kami sa bayan para bumili ng mga materyales na gagamitin bukas.
Iiwan ko na muna kayong tatlo dito. Habang wala kami, linisin nyo na muna itong bakuran at yung mga baging at lumot. Malinaw ba? Tsaka tipirin nyo yung pagkain at bigas. Hanggang sa susunod na linggo pa natin yan. Wika ni Mang Renan. Tumanggulang si Emil. Kaagad nilang tinulungan sila Mang Renan para maikarga ang lahat ng mga lumang kagamitan at nang makaalis na ang sasakyan. Matapos ito, nagpahinga na din ang mga trabahador. Bukas na nila tatanggalin ang mga baging at lumot sa labas ng bakuran. Kinagabihan, nagkwentuhan ng tatlo. Napag-alaman ng binata na lahat sila. Yon ang unang pagkakataon na makasama kila Mang Renan. Matapos namang magkwentuhan, natulog na din ang mga ito. Nang sumunod na araw, naging abala sila sa paglilinis. Anumang oras inaasahan nilang paparating na sila Mang Renan at baka mag-umpisa na sa pagkukumpuni. Subalit lumipas ang maghapon. Hindi pa rin nakakabalik ang mga ito. Ano kayang nangyari kila Mang Renan? Ayos lang kaya sila? Isang araw na silang wala eh. Baka naman napaano na sila. Ay, wag naman sana. Wika ni Emil. Pero ayon naman sa dalawa. Baka may ginawa lang. O kaya naman masyadong marami ang materyales na kailangan. Kaya natagalan sa pagkuha. Bandang 10:00 ng gabi, muli siyang nakarinig ng pagaspas. Dahil sa takot, kagad niyang isinara ang mga pinto at minabuting matulog na din. Kagaya ng mga kasamahan na mahimbing na ang pagkakatulog. Nang sumunod na araw, hindi pa rin bumabalik si Mang Renan. Hanggang sumapit ang linggo, nainip na ang dalawang kasamahan at uuwi na lang. Total bayad na sila. Dagdag pa ng isa. Pupuntahan naman sila ni Mang Renan kung kailangan pa ng trabahador. Sayang lang ang oras nila doon at wala naman silang gagawin. Habang si Emil naman, nagpa siyang magpaiwan. Ayaw niyang mapalitan sa trabaho. Total wala pa naman siyang gagawin pag-uwi. Sige, pero pagbalik ni Mang Renan, sasabihan ko na lang sunduin kayo ha. Tsaka naman ako may inaasikaso yun eh. Tsaka bayad naman tayo hanggang ngayong araw, di ba? Nakakaya naman kay Mang Renan kapag dumating siya dito. Tapos wala na tayong lahat. Wika ni Emil. Hindi naman nagpapigil pa ang dalawa. Iniwan nila si Emil sa lumang bahay. Inayos na ng binata ang tutulugan sa sala. Natatakot man, pero determinado itong tapusin ang trabaho. Hanggang sa sumapit ang gabi, nangyari ang hindi niya malilimutang karanasan. Biglang may kumatok sa pinto. Buong akala niya sila Mang Renan na ito. Pabukas na sana siya ng pintuan, pero hindi tumutugon ang kumakatok. Kaya nagpa siya itong silipin muna ang tao sa labas. Nagulat ito sa nakita. Kakaiba ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata at labis ang paglalaway. Nang tamaan ng ilaw ang buong mukha ng tao sa labas, naalala ni Emil na ito ang matandang babae na biglang nawala noong nakaraan. Sa tagbong yon, alam niya na hindi tao ang nasa labas, kundi aswang. Dahil sa pagkataranta ni Emil, tila naramdaman ng aswang sa labas na naroon ang binata sa kabila ng pinto. Nag-umpisa itong maging agresibo. Nakita ni Emil ang malaking pakpak nito na biglang bumuka. Humiwalay ang katawan at nag-umpisang lumibot sa tahanan. Naku, patay na. Bukas pala yung bintana sa taas. Wika ni Emil. Kaagad umakyat ng hagdanan si Emil
Pero huli na ang lahat. Nakapasok na ang manananggal at kaagad siyang inatake. Mariin ang pagkakasakal nito sa kanya. Naamoy ni Emil ang nakakasulasok na amoy ng nilalang. Anong ginagawa niyo dito sa bahay ng kapatid ko? Mga magnanakaw kayo, ano? Tama lang ang sinapit ng kasamaan niyo. Mga kawatan, isusunod na din kita sa kanya. Wika ng nilalang. Mas lumakas pa ang pagsakal ng aswang kay Emil. Pakiramdam ng binata. Anumang oras mapuputol ang ugat niya sa leeg. Hanggang sa hindi may paliwanag na dahilan. Tila nakaramdam ng pagkapaso ang aswang. Naitulak nito si Emil pababa ng hagdanan bago tuluyang lumabas ng bahay. Sa lakas ng pagkakabagsak, biglang nawalan ng malay si Emil. Nagising na lang siya kinaumagahan. Naroon na ang mga tanod at ang katiwala ng bahay na si Mang Pedring. Mabuti at nagising ka na, bata. Magtapat ka. Saan niyo dinala ang mga kagamitan ng bahay na ito? Hindi na talaga mapagkakatiwalaan ng mga kabataan ngayon, no? Ang mabuti pa, ituro mo na ang mga kasamahan mo bago pa kita ipadampot sa mga pulis. Wika ni Mang Pedring. Gulat na gulat si Emil. Wala itong kinalaman sa sinasabi na matanda. Nang mahimasmasan, tsaka lang ito nagsimulang magpaliwanag. Anong magnanakaw po bang sinasabi niyo? Nagkakamali ho kayo. Trabahador po ako ni Mang Renan. Yung masun na kumontrata sa may-ari ng bahay para ayusin. Basta nga lang kami iniwan dito eh. Sumama siya doon sa mga naghahakot ng lumang kagamitan na itatapon. Ang sabi sa akin, bibili lang ng mga materyales para sa trabaho namin. 2 araw na nga ako naghihintay sa kanila dito eh. Yung mga kasamahan ko po, umuwi na muna sa barangay nila. Kaya ako lang naiwang mag-isa dito. Tsaka ano naman po nanakawin ko dito? Puro luma na yung mga gamit. Paliwanag ni Emil. Napaisip si Mang Pedring. Marahang naupo at muling nagtanong kay Emil. Kung gayon, maaari ko bang malaman kung bakit nasa sahig ka at walang malay? Hindi kaya nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan at iniwang kanila dito? Para ikaw ang masisi sa mga nangyari. Huwag mo na silang pagtakpan, kundi mag-isa mong pagtudusahan ng pagnanakaw. Wika ni Mang Pedring. Hindi nga po. Mag-isa na lang talaga ako. Nagpunta nga po sa bayan si Mang Renan at yung mga kasamahan niya. Kagabi po, matutulog na sana ako. Kaso silalakay po ako ng manananggal eh. Pinasok po ako dito. Galit na galit. Tinatanong ako kung ano ang ginagawa ko sa bahay ng kapatid niya. Pero bigla na lang akong tinulak at umalis eh. Tsaka po ako nawalan ng malay. At ito na nga po, naabutan niyo akong walang malay dito. Teka, nalilito pa din po ako eh. Kinuha lang talaga ako ni Mang Renan. Baka hindi lang po kayo nasabihan ng amo niyo. Ililinis ko pa nga po yung bakod eh. Kita niyo, wala na yung mga baging. Pati yung mga damo sa likod ng bahay. Tugon ni Emil. Matapos ang investigasyon, nakausap din ng otoridad ang 2 pang katrabaho. Pareho ang kwento nila. Napag-alaman kalaunan na pangkat ng mga akyat bahay at magnanakaw sila Mang Renan at ang mga akalang lumang gamit na kinarga nila sa truck. Lahat ng yon ay mga antikong kagamitan. Mga mamahaling koleksyon ng pamilyang may-ari ng tahanan. Tila napag-aralan nito ang araw ng pagbisita ng katiwala ng bahay. At alam na magnanakaw ang mga mahalagang kagamitan sa loob. Naabswelto si Emil at sa huli. Nakiusap si Mang Pedrim na ilihim na lang ang tungkol sa nakita na manananggal.
kapalit ng pag-urong ng demanda sa kanya ng may-ari ng bahay. Nagawang mahanap ng mga investigador ang mga antikong kagamitan, subalit hindi na nila natagpuan pa sila Mang Renan. Maaari nakatakas na ito at naiwang nakatiwangwang ang mga kagamitan sa isang lumang bodega. Tila hindi nila ito naibenta at natunugan ang paghahanap sa kanila ng mga pulis. Mula nang mangyari ang lahat ng iyon, natuto na si Emil na wag sumama sa kahit sino. Hinding-hindi niya malilimutan ang karanasan sa manananggal sa lumang bahay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Boyet. Taong 1960, Isla ng Negros. Nang mga panahong ito, binata pa lang si Boyet. Naging sakit siya ng ulo ni Nanang Rosita. Dahil sa kapilyuhan at katamaran, madalas itong makipaglaro sa kaibigang sina Onyok, Bentong, at Along sa malawak na talahiban. Gabi na ito nakakauwi ng tahanan. Amoy pawis at marumi ang muka. Tama na nga, Onyok. Napakadaya mo kasi. Wika ni Boyet habang hinihingal pa sa pagtakbo. Hindi naman ako mandaraya eh. Ikaw nga ang hindi marunong magpatalo. Tugon ni Onyok. Tigilan niyo na nga yan. Puro sugat na tayo. Awat ni Bentong. Napapagod na ako sa inyo ha. Ano ba naman yan? Dagdag ni Along. Onyok, di ka patas makipaglaro eh. Kaya ka tumataba. Kasi mandaraya ka. Eh di wag kang sumali. Niinis na ako sa iyo ha. Sigaw ni Onyok habang papasugod kay Boyet. Nagkarambulan ang dalawa. Habang si Bentong at Along naman, pinagtatawanan lang sila Boyet. Pero sa huli, nagtawanan lang ang mga ito. Umuwi na sa sari-sariling tahanan. Pagpasok ni Boyet, sinalubong siya ng ina at tinalakan. Hindi siya nakaligtas kay Nanay Rosita na may hawak na walis tingting sa kusina. Matagal na pala itong naghihintay doon. Ano sa tingin mo? Makakatakas ka sa akin? Saan ka na nawang gubat pumunta, Boyet? Puwisit ka talaga sa buhay ko. Sigaw ni Nanay Rosita habang hinahabol siya ng walis papalabas ng tahanan. Naunay, yun na naman kayo eh. Gabi na po oh. Bawal na maglabas ng walis. Ikaw din po, bahala ka. Pupuntahan tayo ng mga duwende. Biro ni Boyet. Nako, napakasatil mo talagang bata ka. Wika ni Nanay Rosita, sabay bato ng hawak na walis kay Boyet. Hindi napansin ni Aling Rosita na tumama pala ang walis sa punso na malapit sa malaking puno ng balete. Napaisip ito na baka may nakatirang duwende doon. Noon sa probinsya, sinasabing ang mga punso ay lagusan papunta sa mundo ng mga engkanto. Natakot si Aling Rosita sa nangyari at biglang nawala ang galit sa anak. Sa halip, makikita sa mga mata ang pag-aalala. Nako, nalinti ka na. Pasensya na po Nuno sa punso kung nasira namin ang bahay mo. Wika ni Nanay Rosita. Namin daw. Siya lang naman yung bumato ng walis. Wika ni Boyet. Sumisipol pa ito habang papasok sa tahanan. Tumahimik kang ang bata ka. Bukas na bukas, mag-aalay tayo ng itim na manok sa punso. O siya, magsaing ka na doon. Wika ng ina, sabay pingot sa tenga ng anak. Tinawanan lang ni Boyet ang mga pangyayari.
Hindi niya alam na ito ang simula ng mga kakaiba sa buhay niya. Nakita ng duwende na hindi seryoso si Boyet at hindi naniniwala sa sinasabi ng ina. Nagalit ito at binisita si Boyet sa panaginip. Pinangungot ang binata. Pilit siyang ginigising ng ina, pero patuloy lang sa pag-ungol si Boyet. Hanggang sa sinampal siya ng malakas ni Nanay Rosita. Doon lang nagising ang binata. Kaagad naman itong tinanong ng ina kung anong nangyayari. Wala namang maitugon ang binata. Nagpasya na lang ang mag-ina na bumalik na lang sa pagtulog. Pero kinabukasan, tila walang nangyari kagabi. Bumalik muli sa pagiging sutil at pilyo si Boyet. Umaga pa lamang, pumunta na sila sa nawasak na punso dala ang alay. Pero habang pinapatak ang dugo ng itim na manok sa punso, biglang may lumitaw na maliit na nilalang. 1 pulgada lang ang laki. Nagpakilala ito sa pangalang Bubuet, ang duwendeng nagsasaka ng luya. Rosita, malaki ang kasalanan mo sa akin dahil sinira mo ang punso ko. Wika ni Bubuet. Medyo natawa naman si Boyet sa itsura ng nilalang. Hindi nito magawang magseryoso. Ano naman ngayon? Duwende ka lang naman eh. Sabat ni Boyet, kaya hindi natuloy sa pagsasalita ang nilalang. Kaagad namang humingi ng pasensya si Nanay Rosita sa inasal ng anak. Boyet, makinig ka. Huwag kang maging bastos sa mga duwende. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin sa iyo. Aro Diyos ko. Wika ni Nanay Rosita. Nag-aalala ito sa maaaring sapiti ng anak. Naku Rosita, parang gusto yata ng anak mo na siya na lang ang parusahan ko sa nagawa mo. Dahil sa pambabastos niya sa pagiging duwende ko. Pwes, pagbibigyan kita tao. Wika ni Bubuet. Sa kumpas ng kamay ng duwende, tila hinigop ng punso si Boyet. Pinilit pa itong hatakin ng ina, pero nasira lang ang damit ng binata sa kakahila. Wala nang nagawa si Aling Rosita. Ang tanging nadala lang ni Boyet ay kanyang tirador. Nagawa pa ng ama na matagal nang namayapa. Dahil sa ginawa mo, parang binastos mo na rin ang aming mundo at pinuno. Kaya dadalhin kita sa kanya. Kailangan mong maglakbay sa bundok at hanapin si Raha Kanlaon. Ihaharap ka namin sa isang hamon. Wika ni Bubuet. Pero bago sila pumunta doon, dinala muna ni Bubuet ang binata sa sariling tahanan. Nagulat si Boyet habang kinukuskos sa mga mata. Puno ng mga kakaibang luya ang paligid. Mayroong luyang malaginto at malapilak ang kulay. Pero may isang hilera ng luya na tila sobrang makapangyarihan at kumikinang. Kaya naman napatanong si Boyet kung ano ang ginagawa nila sa lugar. Psst! Hoy Bubuet! Saan mo ba ako dinala? Pauwiin mo na ako. Tsaka ano ba tong lugar na to? Bakit puno ng luya? Ano ba yung parang kakaiba sa bandaro no? Sobrang nakakasilaw sa liwanag. Wika ni Boyet. Pero walang imik ang duwende habang naglalakad sa mga tanim na luya. Habang si Boyet naman, nakita muli ang paboritong tirador at pinagdiskitahan ng duwende. Pumulot siya ng tuyong luya sa daan. Palihim na nilagay sa goma ng tirador at dahan-dahang inunat at binitawan. Tumama ang bala sa batok ng maliit na nilalang. Halos madapa pa ito sa lakas ng pagkakatama. Ako Boyet, napupuno na ako sa iyo Kung pwede lang ako mismo magparusa sa iyo. Ngayon mismo ginawa ko na. Kundi lang ako sumusunod sa uling hatol ng Raha. Matagal na kitang pinatay. Sutil ka. Wika ni Bubuet. Pero habang nagtatalo, laking gulat nila nang makita ang isang peraso ng luya.
tila kumakawala ito sa lupa. Nasaksihan nila ang makinang na luya na pupunta sa kanilang dalawa. Ano na naman kaya ang kailangan ng makulit na luyang to? Wika ni Bubuet. Buong akala ng duwende palapit ito sa kanya. Pero nagulat siya nang pumunta ito sa binata. Kahit si Boyet, nagtataka din ng mga oras na yon. Hanggang sa binuksan niya ang palad at hinawakan ang kakaibang luya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya sugo ang binatang ito ng mutya ng luya? Pero hindi pwede. Engkanto o diwata lang ang nararapat sa ganitong gantimpala ng mga bathala. Hindi kaya nagkataon lang? Wika ni Bubuet sa sarili. Oh, anong tinutunganga mo dyan, Bubuet? O sa'yo na tong luya mo. Hindi ko yan kailangan. Hindi ko kasalanan na lumapit sa akin yan luya na yan, ah. Wika ni Boyet. Nang makita ang reaksyon ng mukha ni Bubuet, napansin naman niya na bahagyang napangiti ito sa kanya. Pagkatapos nun, kinausap ng masinsinan ni Bubuet ang binata kung ano ang ginagawa niya sa mundo ng mga lamang lupa. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lagot ka talaga kay Raha Kanlaon. Tignan natin kung saan naabot niyang kapilihan mo sa gagawin niya sa'yo. Wika ni Bubuet. Naglakbay ang dalawa sa bundok ni Raha Kanlaon. Napilitan si Boyet na sumama dahil sa takot. Isang oras lang ang nakalipas. Habang naglalakbay sa masukal na kakawian, may nangyaring kakaiba sa tirador. Nanginginig ito at gustong kumawala. Tila may gustong puntahan. Maya-maya pa, huminto sila sa mabaging na tulay. Halatang sobrang rupok na ng mga materyales na buwabalot dito. Kinakabahan si Boyet. Maaaring anumang oras, mahulog siya sa tulay. Huwag ka na maarte dyan, Boyet. Di ka naman mamamatay sa rupok ng tulay eh. Ano ka ba? Wika ni Bubuet. Kulang nilang talunan ko to eh. Ito ba ang pinagmamalaki mong kaharian? Huwag kang marupok at mahina eh. Tugon ni Boyet. Hindi na nagsalita si Bubuet. Umatras lang ito at ngumiti sa kanya. Nagtataka si Boyet kung bakit ginawa yun ng duwende. Hanggang sa gumewang-gewang ang tulay na tila na buhay. Nagbago ang itsura ng tulay. Nag-anyo itong malaking sawa at tinatake si Boyet. Bubuet, tulungan mo ko. Ba't ka umaalis? Sigaw ni Boyet. Pero patuloy lang sa pag-atake ang nilalang. Bahala ka na sa buhay mo. Yan na ang parusa sa'yo ni Raha Kanlaon. Wika ni Bubuet. Wala nang nagawa si Boyet kundi harapin ang kapalaran. Pumikit na lang ito at tahinti na nagdasal. Wala nang tutulong sa'yo, Boyet. Katapusan mo na. Wika ni Bubuet. Muntik nang malaglag si Boyet pero biglang lumiwanag ang luya sa bulsa ni Bubuet. Kusang gumalaw ang tirador. Sumabit ang goma nito sa buntot ng sawa at tumilapon ang binata malapit kay Bubuet. Paano? Ano bang nangyayari? Tanong ni Boyet. Napatingin ito ng masama kay Bubuet. Hindi naman akong kaaway, Boyet eh. Kundi ang malaking sawa sa likod mo. Tugon ni Bubuet. Pagtingin niya sa likuran, mga pangil ng sawa ang tumambad sa kanya. Muntik na itong makagat ng sawa. Pero may kung anong nilalang na bumulong sa kanya na gamitin ang mahiwagang luya sa tirador. Inunat ito ni Boyet at pinakawalan ang luya. Laking gulat niya nang masubo iyon ng dambuhalang nilalang. Napahinto ito sa pagsugod kay Boyet. Pero ilang sandali lang.
Tila wala muling nangyari sa sawa. Nagpatuloy lang muli ito sa pagsugod. Walang kwenta. Akala ko ba may talabga, luya? Wika ni Boyet. Nanginginig na ito sa sobrang takot. Alam niya na malapit na ang katapusan. Pero nagulat si Boyet. Napahinto ang nilalang. Tila hindi makahinga at biglang sumabog. Hanggang sa may nagliliwanag na bagay na papalapit kay Boyet. Hawak ng diwani ang luyang binala niya sa tirador. Ako nga pala si Lahon. Narito ang mutya ng luya, Panginoon. Wika ng diwaning si Lahon. Panginoon, bakit ako Lahon? Isa lang akong hamak na tao eh. Tugon ni Boyet. Ikaw na ang pinili at sugo ng mutya ng luya. Ikaw lang ang susundin ko. Wika ni Lahon. Natulala si Boyet at Bubuet. Habang bumabalik sa mutya ang diwaning lumabas. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw ang pinili ng tanim ko. Akin na yan. Itatago ko muna. Wika ni Bubuet. Ayoko nga. Ikaw na ang nagsabi. Ako ang pinilit, hindi ikaw. Tugon ni Boyet. Pero napahinto ito na may malalim na boses silang narinig. Tumambad sa kanila ang higanting nilalang. May puting balbas at may gintong korona sa ulo. May espada at maraming pilak sa tamin. Magaling tao. Nakaligtas ka sa unang pagsubok. Napatay mo ang dambuhalang sawa gamit ang mutya ng luya. Wika ni Rahakan Laon. Rahakan Laon, aming Panginoon. Wika ni Bubuet. Sabay hawak sa damit ng binata at pinapaluhod siya. Sino ba yan? Hindi ko naman siya kilala eh. Wika ni Boyet. Siya si Rahakan Laon, ang hari ng mundo ng mga laman lupa. Tugon ni Bubuet. Lumuhod si Boyet at wala nang nagawa sa mga nangyari. Nabilib naman ang hari sa ginawa niyang pagpapabagsak sa sawa. Mahusay ka, bata. Ikaw lang ang natatanging nakatalo sa sawang yan. Matagal na siyang nanggugulo sa mundo namin. Pasasalamat ni Rahakan Laon. Wala ho yun. Ako pa ba? Tugon ni Boyet. Pero kahit malakas ka, hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin at pilyo. Dahil dyan, hindi lang yan ang pagsubok na ibibigay ko sa iyo. Wika ni Rahakan Laon. Yan kasi, napakayabang eh. Pagpaparinig ni Bubuet. Hindi na nakapagsalita si Boyet. Sumunod lang ito sa dalawa habang kinakausap pa rin si Lahon. Salamat ah. Tinulungan mo ako kanina. Buti na lang nandiyan ka para gabayan ako sa mutya. Wika ni Boyet. Walang anuman, Panginoon. Handa akong tulungan ka. Tugon ni Lahon. Sino bang kinakausap mo dyan, Boyet? Nababaliw ka na ba? Tanong ni Bubuet. Wala. Sarili ko lang. Nagsisisi ka na ba kung bakit mo ako dinukot? Nagkaroon ka tuloy ng sakit sa ulo. Tugon ni Boyet. Unti-unti na rin itong nakakaramdam ng pangungulila sa ina. Kinamusta naman niya ang ina kay Bubuet. Kung di ka ba naman tilyo at bastos eh, di sana kasama mo pa ang nanay mo. Wika ni Bubuet.
Biglang napaluha si Boyet at nagpatuloy lang sa paglalakad. Hindi na ito pinansin ni Bubuet, pero nakakaramdam na siya ng awa sa binata. Hanggang sa nakarating sila sa talahiban. Mataas at nakakasugat ang talim ng mga ligaw na damo. Natatakot si Boyet pumasok sa masukal na mga damo. Kinilabutan si Boyet na tila may nagtatakbuhan sa talahiban. Andito na tayo. Sige tao. Sumuong ka sa talahiban. May mga makikilala ka doon. Wika ni Raha Kanlaon. Sino naman po? Tanong ni Boyet. Basta, pumasok ka na lang. Ang dami mo pang satsat eh. Wika ni Bubuet. Walang nagawa si Boyet kundi suungin ito. Kahit nasusugatan ng mga damo ang mga braso at katawan, nagpatuloy lang sa pag-abante ang binata. Lumipas pa ang maraming oras hanggang sa lumubog na ang araw nang makarating siya sa malawak na kalupaan sa gitna ng talahiban. Laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang grupo ng mga nilalang na tinatawag sa Negros na unga-unga. Isang halimaw na lumulutang ang ulo at sumisipsip ng dugo ng mga biktima. Aba bata, parang ang tapang mo naman yatang pumunta dito. Wika ng nilalang. Oo, huwag kang magalit kasama. Mukhang sariwa at malasa naman ang dugo niya eh. Tugon ng isa pa. Papatayin ko muna kayo bago nyo masipsip ang dugo ko. Mga limaw. Tugon ni Boyet. Sunod-sunod ang pag-atake ni Boyet. Tila walang hanggan ang luyang binabala niya sa tirador. Matapos yon, halos maubos ng binata ang kalahati ng grupo. Gulat na gulat sila sa kakayahan ng tirador ni Boyet. Ang kaninang pagyayabang, napalitan na ng takot. Isa ka lang naman hamak na paslit. Mga kasama, sugod! Walang titigil hanggat di natin siya napapatay. Wika ng unga-unga, kasabay ng pag-atake ng iba pang natira. Sige, lapit. Sugod pa. Sige lang nang maubos na kayong lahat. Wika ni Boyet. Hanggang sa napuno na ang lahat ng nilalang at nagdikit-dikit ang mga ito. Isang bagong halimaw ang tumambad kay Boyet. Halos hindi mabilang na mga ulo at tigasing katawan ng mga unga-unga ang nasa harapan niya. Sigurado kami. Sa puntong ito, mapapatay ka na namin, mortal. Wika ng mga nilalang. Pwersahang inunat ni Boyet ang goma sa tirador, kasabay ng panalangin sa gamit. Laon, gabayan mo ko sa gagawin ko. Wika ni Boyet, kasabay ng pagpapakawala ng balang luya. Tumama ito sa dibdib ng nilalang. Nalaso ng mutya ang buong katawan nito. Napasigaw na lang sa sakit ang mga unga-unga habang unti-unting natuturog ang katawan. Hindi nagtagal. Isang punso ang humigop kay Boyet at napunta sa kastilyo ni Raha Kanlaon. Nasa likod lang nito si Bubuet. Lahat ng mga lamang lupa ay nagpalakpakan sa tagumpay. Binabati kita, tao. Napagtagumpayan mo ang huling pagsubok. Wika ni Raha Kanlaon. Nakita namin ang pagpupursige mo at pagmamalasakit sa amin ng hindi mo namamalayan. Dagdag ni Bubuet. Hindi ko po maintindihan, kamahalan. Bubet, ano bang sinasabi nyo?
Tanong ni Boyet sa dalawa. Pinapakawalan ka na namin. Dahil sa pagsugpo mo sa mga nilalang na matagal nang nanggugulo sa mundo namin. Tugon ni Raha Kanlaon. Dahil sa ginawa mo, pinapatawad ka na namin. Gagantipalaan ka ng isang supot ng ginto. At higit sa lahat, mapapasayo na ang mutya ng luya. Ang binabantayang mutya ni Lahon. Pagbati, Boyet. Dagdag ni Bubwet. Ang ibig sabihin lang, makakauwi na ako. Wika ni Boyet. Napatalon pa ito sa sobrang saya. Sa wakas muli niyang makikita si Nanay Rosita. Muli mga lamang lupa. Palakpakan natin ang bago nating bayani, si Boyet. Wika ng Bubwet sa lahat. Maraming salamat, Raha Kanlaon. Hanggang sa muli po. Wika ni Boyet. Inihatid na ni Bubwet si Boyet palabas ng punso. Bumalik sila sa baryo ng binata. Paano ba yan, Boyet? Magpakabait ka na, ha? Wika ni Bubwet. Maraming salamat, kaibigan. Marami ako natutunan sa mundo nyo. Tugon ni Boyet. Sige na, puntahan mo na ang nanay mo. Sigurado ako nag-aalala na yun sa'yo eh. Basta Boyet ha, huwag mo kaming kakalimutan. Pahalagan mo din lagi ang kalikasan. Paalala ni Bubwet. Oo, kaibigan. Palagi nyo ako maaasahan. Ngumiti lang ang nilalang. Tumangulang ito sa kanya. Naging matalik na magkaibigan ng dalawa. Matapos ang lahat ng nangyari, bumalik na ng kubo si Boyet at hinanap si Nanay Rosita. Nang makita ng ina si Boyet, ni hindi na ito nagtanong kung ano ang nangyari sa anak. Simula nang bumalik si Boyet sa lugar, napansin ni Nanay Rosita na hindi na tulad ng dati ang anak. Natuwa ang ina sa malaki nitong pagbabago. Magpas hanggang ngayon, antingero na si Boyet. Gamit ang tirador sa pagsugpo sa mga masasamang nilalang. Sa tulong ng mutya ng luya. Kwentong Bayan.